Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan natin itong isang hearing ng Senado na medyo hindi na napigilan ang galit ng mga senador na ito. Itong si Senator Robin Padilla, Senator Raffy Tulfo at itong si Senator Jinggoy Estrada. Galit na galit at naaawa sila dito sa kasambahay na isinabit pa sa sabitan ng baboy, no, ng kanyang amo. Tsaka binulag pa at laging binubugbog. Kaya itong mga senador na itong si Senator Robin, Senator Raffy at itong si Senator Jinggoy, hindi nila napigilan ang prim and proper sa loob ng Senado dahil nga galit na galit sila dito sa amo ng isang kasambahay. So ipapakita ko yung video na yan at sabay-sabay tayong mag-react dito, no? Na medyo late na itong balita na ito ng 5 days pero hindi natin ito nabalita kasi ang daming balita, so na-overlook natin ito. Pero ngayon ipapakita ko sa inyo ito for awareness na hindi dapat ganito ang mga mangyayari. Ikaw ay isang kasambahay, no? Kung meron man kayong amo na abusado, i-report nyo yan sa ating mga kapulisan o sa ating mga authorities para hindi maulit yung mga ganitong abuso na ginagawa nila. Okay? So yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagalit itong si Senator Robin Padilla, Senator Raffy at itong si Senator Jinggoy. Okay? Papakita ko yung video sa inyo at magre-react tayo. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat itong balita natin sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook, YouTube, Donmar TV, 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So, i-play natin itong video at magre-react tayo dito. Grabe ito guys. Play. Bakit hindi pumunta sa paradal ng tricycle, paradal ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon. Grabe, di ba? Uminit talaga ang ulo dito sa mga senador. Stupido. Ano na? Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit talo ko na? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Grabe. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Yung una po, nung start ko po nung... So ito yung binulag, binugbog, at isinabit pa sa sabitan ng karne. Ha? So yan, nagsasalita, pakinggan natin. Nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Imagine that one ha. Ikaw ay isang kasambahay, tapos may konting mali ka lang, binugbog ka na kaagad. Dapat itong mga kasambahay na ito, ituturing natin na pamilya. Diba? So, kayong mga audience ko dito, kung meron man kayong kasambahay, mahalin nyo ang mga kasambahay nyo. Dahil yan ang tutulong sa kung anong mga gawain dyan sa bahay natin. So, gaya nito, no? Kawawa, binugbog, tumutulong pa nga. Hindi pa sinusweldohan ng amo niya. For 7 years, hindi siya sinusweldohan. Grabe. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID.
pandemic. Tama po. Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hangga't kailan po kayo nawalan ng vision, hindi kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. So, Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan, Yung pong noong 2021 po. hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo Po. yung mga ngipin po doon sa kanilang kamay din po na Opo. nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. So imagine that one ha. Itong kasambahay na to, nabulag, nasira yung ngipin, nasira yung tenga, tapos binugbog pa, isinabit pa sa karne. Lahat na ginawa. Di ko lang alam kung ano ang kung ito bang amo niya, kung ano ang punishment dito sa gobyerno. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Grabe. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Grabe. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napaka... Oh. Yung mga human rights, o kayong mga human rights dyan, anong masasabi nyo dito? Oh, tulungan nyo ito, human rights. Buti na lang kayo sa mga yung mga abusado sa mga bawal na gamot. Kinakampihan nyo. Oh, ito yung dapat kampihan nyo, mga human rights. Hirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niyang maunang magtanong hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Grabe. Tiga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Hindi- po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po. araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. Grabe. Abusado talagang amo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Ito na si Senator Robin Padilla. Pakinggan natin kung ano ang reaksyon dito. Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gustong kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Apo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? No. Lagot ito kay Robin Padilla. Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa Barangay Hill po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakawa pong tingnan. So
So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po ay naka-duty sa... Dapat ipakita yung mukha ng chairman na yan. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba? Yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay law, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am LB, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Yun naman po. So may mic. Good. Mike, pakibukas yung mic. Yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay yun po sir ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napaka-walang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madungi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yun totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LB sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling?
Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Give me a reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po may kailangan po, pero po hindi. Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kayo susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay, kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi pa, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with Yung- the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa Exactly. magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya Posible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, So, linawagin, ipaliwanag natin, no? Itong chairman na ito, isa rin sa mga rason bakit na ibalik ito sa kanyang amo. Which yung ang amo na itong kasambahay na ito medyo abusado talaga, no? So may pagkakamali rin itong chairman, no, ng barangay na hindi ito hindi niya pinadoktor, hindi niya kung sino man ang ahensya ng gobyerno na pwede niyang hingian ng tulong, yun ang pagkakamali ng chairman ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Hindi, kilala mo. Kilalo po. Kilalang tao yun doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LB ron, bulag na siya ang dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ang una ko pong utos sa aking mga tanod, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging po sa Nanay LB. Manang LB, I-forward natin sa kay Jinggoy na question at itong si Senator Robin Padilla. nung kayo po, ang kanan po ay nakakita pa. Opo. Naboboses. 2021. Ni Kapitan nun, Kung pangyayari tumawag po, Hindi usual nakataon mag-follow. Kahatid ni bugbugan nangyari, gagawin na isa. Tama yung sinasabi niya, nagsuservisyo. nagre-reklamo pa. Mo lang, hindi mo DOH and PNP. Apo, Senator Padilla. Robin Padilla. salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Oo nga Di ba? Bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi po, Mr. Senator, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas?
Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay yun po lang sir talaga ang naging pangyayari po sa Di, barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po sir dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya Tinatanong mo si nanay. hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? kayo, nung nandun kayo. Po, hindi po. Ano lang, Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Pinagbibintangan pang nagnakaw. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit Daming kawawa dito sa Pilipinas. pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Galit na si Robin. Chairman, yung katarungan pambarangay, ikaw ang chairman o meron ba iba chairman? Ako po. Ayun. Saka po yung mga... So, yun ang ating lesson learned dito, no? Hindi na natin tatapusin itong video na ito kasi medyo mataas. Basta ang pulot dulo nito, may kamalian rin ang chairman na hindi niya pinakinggan ang dalawang panig ng amo at bakit yung kasambahay lumayas sa kanyang amo. So, this is a lesson learned, no? Alam naman natin dito sa Pilipinas, marami tayong mga katulong, kasambahay na tumutulong at marami rin na mga abusadong amo. Kung meron man kayong mga reklamo sa inyong mga amo, no? Kung meron kayong you think na may suspicious na mga galaw yung inyong mga amo, no? Kung sinasaktan kayo, alis na kayo kaagad, no? At magsumbong kayo sa mga authorities. Kasi mahirap kasama dito ni nanay, umabot pa talagang mabulag. Nasira pa yung tenga, tapos nasira yung ngipin dahil binugbog siya. Okay? So, kayo mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo dito? Tama lang ba ang ginawa ng mga senador natin na talagang inimbestiga? Talagang binigyan ng leksyon itong chairman? At alam kong masasampahan talaga ng kaso ang amo doon sa sa kasambahay. Okay? So ano masasabi niyo doon? No, tama lang ba ang ginagawa ng mga ating mga senador? Comment, react at pag-usapan natin 'yan sa comment section, okay? I-like, i-share tong video na to para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, happy Monday sa inyong lahat. Have a great day. God bless sa inyong lahat.